mga istoryang halatang halata, pantakip sa tunay na isyu. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan. Magandang gabi mga kabisdak. Galit na ho ang Iglesia ni Cristo sa gobyernong Marcos. At galit na sa mga kawatan. At lalo pong dinagsa ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo diyan sa Quirino Grandstand. At dinagsa rin po yung rally doon sa EDSA na ang panawagan ay Marcos resign. Diyan sa Iglesia ni Cristo INC, wala pa po silang panawagang Marcos resign hanggang ngayon. Pangalawang araw po nila. At ang panawagan po nila ay transparency, accountability, pananagutan ho. At wala na pong ibang dapat managot sa mga nangyayari sa ating bayan na pangungurakot, kundi walang iba itong gobyernong Marcos, si Bongbong, si Martin Romualdez, na ikinanta na po ni Saldico. Pag-usapan rin po natin, matutuloy nga ba? Si Inday Sara nga ba ang next Commander-in-Chief? Kung ano po ang mangyayari sa kilos protesta ng maraming Pilipino dyan sa EDSA, Quirino Grandstand at Mindiola. Pasabog naman po ni Mike Defensor na si Orly Gutisa ay illegally detained di umano, ng mga mafia sa gobyerno. Grabe na ho talaga ho ito. Ano ba ho nangyayari sa bayang ito? Masyado ng puno ng mga demonyo diyan sa Palacio de Polvoron. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At Birada Aguila ngayon, hindi muna po kami nakapag-live. Binigyan po natin ng daan ang kilos protesta hanggang 18 po. So balik po namin ng live sa Birada Aguila November 19 at alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ang Pilipinas ngayon ay marami na pong nagagalit sa mga namumuno sa ating bansa. Lalo na po itong dito kay Bongbong Marcos na napakalinis. Laging naguhugas kamay. Bumulaga nga ho ang manumalyang flood control sa ating bansa. At merong mga cover up na ginagawa ang gobyernong Marcos na sa tingin ko kasabwat yung nasa Senado ngayon. Si Panfilo Lacson, Tuta Soto, at yung ICI na ginawa ho ni Bongbong Marcos. Gawa ka ng ICI, kayo rin naman pala ang dapat na managot. Lumabas po si Orly Gutisa at isiniwalat na nagde-deliver siya ng mali-malitang pera na sinira nga ho ni Panfilo Lacson ang kredibilidad. Kasama po ng mga bataan ni Bongbong Marcos, mga bayarang mga political vlogger, mga ensaymada vlogger, mga dilawan pinklawan. Na di umano'y tinampered ni Orly Gutisa ang notaryo. Pinalaki ho nila at nagalit na nga ho dyan si Senador Marcolita. At nauna na pong isinabi rin ni Mike Defensor, kasama rin po si Senador Marcolita, at kasama rin si Orly Gutisa, na si Orly Gutisa ay nasa kustodiya ng Philippine Marines. Ang problema, naglabas po ng statement ng Philippine Navy na wala di umano si Orly Gutisa sa kanilang compound. Na nauna nang sinabi ho ni Mike Defensor. Ang nakakalungkot nga ho ngayon, sa kabila ho ng nagpaglabas ng statement ni Saldico at pinapalakas lalo niya ang mga isiniwalat ni Orly Gutisa, nabalitaan po natin na wala na umano sa kustodiya ng Philippine Marines itong si Gutisa, pero hawak ngayon ng mafia na sa gobyerno. At tinakot pa kasama ang kanyang pamilya. At nabalitaan po natin, sinabi rin po ni Mike Defensor Santiago at ni Senador Marcolita na magre-recant din di umano itong si Orly Gutisa. Sinabi rin ni Mangga. Pero magugulat po tayo, ito po yung pinaka-latest. Ano po yung latest? Anak ng kamuti, oh.
Sindikato ho talaga ang gobyernong mafia na ito. Ang latest po, pasabog ni Mike Defensor ay hawak umano ng mafia ng gobyerno itong pamilya ni Gutisa at si Orly Gutisa. Pakinggan po natin. Sir, siyempre, naniniwala ba kayo sa mga pasabog ni Representative ating Naniniwala ako 1,000% kasi sila magkakasama. Si Saldico, pinili nila yon. Hindi ka pwede maging Committee on Appropriations Chairman ng Kongreso kung hindi pumayag ang Pangulo. Correct. Pinili yan ni Martin Romualdez, pinili ng Pangulo at ibinoto nila. Maski naman ang speaker hindi ka magiging speaker kung hindi ka kakampi ng presidente. Ngayon, 3 taon, sinindikato nila yung pondo. Nung una, pinoproteksyonan nila si Saldi. Di ba? Nung una, sinasabi nila, walang nakawan. Nung nagsalita na ngayon na sinasabi, ito na, sa'yo ko diniliver yung pera, sinisiraan na naman nila. Kakampi na naman daw ni Duterte. Ako wala akong pakialam sa Duterte, Marcos, o anumang politika. Ang akin, nung nagsalita si Gutesa at sinabi niya yung delivery ng pera, doon ako una na napasama dito. Hindi niyo ako naririnig, hindi ako nagsasalita. At ito lalo na, nung lumabas si Saldico, naniniwala na talaga ako na yung koneksyon ng lahat na malinaw, na pamamalakad ng pagnanakaw dito sa ating bansa. Oo, sir, kasi Okay, tama ka dyan, Sir Mike Defensor. Noong nagsalita si Saldico, lumalabas po, yung sinasabi ni Orly Gutisa ay totoo. At mismong ang nagpapatunay ay si Saldico. Ito na ho yung pinakamatibay na statement ni Orly Gutisa at ni Saldico ay nagkukunikta na dapat mag-imbestiga na ho ang mga otoridad. Ito yung problema rin naman natin ngayon. Sino po yung mag-iimbestiga sa mga hunghang na ito? If yung mga nag-iimbestiga ay na-appoint po yan ni Bongbong Marcos at si Bongbong Marcos po yung pinangalanan ho ngayon. Saan po lulugar ang taong bayan? May pag-asa pa kayang makulong itong mga buhayang ito? Ito, tuloy natin, Sir Mike. sabi walang saysay yung kanyang pasabog. Pag hindi niya ito panunusan, anong advice nyo kay Representative ko? Wala yun, ang dali-dali nun. Pupunta ka lang ng consulate dun Papa-notarize mo lang Baka na naman sabihin nila, Peke. yung notaryo pagdating doon. Pero the fact na nag-video tong taong to, madali na lang yung notaryo. Madali na lang yung pagpapatunay dito. Yung hiling na bumalik siya sa bansa para harapin yung mga kaso niya. At may sasabihin ako sa inyo si Gutesa sa ngayon, wala sa akin yan, hindi ko siya alam. Hindi na siya pinoprotektahan. Illegally detained na siya. Illegally detained. Ang pamilya niya, ngayon lang araw tumakas. Kasi pinapalibutan na. Matapos magsalita ni Saldico na totoo yung sinabi ni Gutesa. Si Paul Estrada at yung asawa nabugbog dahil gusto na mag-witness. Ngayon dinala ng Chile. Ang sabi ng babae, meron daw mga katungkulan yung mga nagbabantay. Ang sabi pa nga, NBI. Paano kung lalabas kung ganito ang sitwasyon? Na ang mismong kalaban mo, ang puwersa ng armado ng estado ng gobyerno. Hindi ko sinasabi mo sa mga pulis. Sigurado ko mga pulis galit na rin sa nangyaring nakawan. Pero may mga ilang sangay o individual na gamit sila para patahimikin at kitilin itong ganitong pagsasalita sa katotohanan. Anong dapat gawin ni Saldico? Magsalita mo na siya, ipanotaryo niya. Dahil pag dinotaryo niya, hindi naman niya kailangan umuwi Sa tamang panahon, pag talagang maayos na, pwede siyang umuwi. Pero sa ngayon, hindi pa siya nakanotaryo, wala pang malinaw na, hindi pa naayos yung ebidensya, papatayin siya. Tama yan. Dapat ipanotaryo na ni Saldico yung mga sinasabi niya para pwede na pong magamit na ebidensya. Pero tama rin naman din, ginawa ni Saldico, nag-video muna para kung ano pong mangyayari sa kanya, may kumakalat na po na video. Yung nakakainis nga lang ho dito, dahil pati yung pamilya pala ni Paul Marco, nabubugbog daw. Dahil gusto na rin magsalita, so hawak po, illegally detained ng mga sindikato. Ito galing po kay kay Mike Defensor, na mismong NBI pa di umano ang may hawak dito sa kay Orly Gutisa. At pati yung iba pang pinangalanan ni Orly Gutisa, anak ng kagwang. So ang kalaban natin ay yung Estado. Ang kalaban natin ay yung gobyerno lumalabas. Dahil yung mga witnesses na gustong magsalita ng katotohanan, hinahawakan na ho nila, kinukontrol at kinukulong, illegally detained. For what? Para hindi makapagsalita. Ang mahirap nito,
kung gugurgurin pa. Kasi ito ay sindikato. Yung sindikato po, nasa gobyerno. Nasa Palacio de Polvoron. Ito yung pinakamalaking problema ng Pilipinas dahil ang Pilipinas ay yung pamahalaan ba, yung gobyerno, napasok na ng malaking sindikato at yung mga opisyal ng gobyerno ay kasabwat, nakaupo pa po sa palasyo. Kaya mahalaga ho talaga yung sama-sama, tulong-tulong ang bawat Pilipino na kalabanan itong mafia na ito. Kasi kung tutulog-tulog po tayo at hindi pa rin po tayo magising at naniniwala pa rin kayo sa pambubudol ni BBM, mukhang malabo na ho yan. Mantakain mo gusto lang magsalita si Orly Gutisa na tungkol sa natuklasan niya na mali-malitang pira na dinideliver, gustong makatulong dahil nababa, pati siya biktima ng baha. Aba, ito na ngayon, ang malaking problema ang kinakarap ni Orly Gutisa, illegally detained pa ng mga sindikato. Ang nakakainis, na ayon po kay Defensor, mga NBI pa ang nagbabantay, anak ng kamuti. Anong meron ngayon? Baka NBI ni Baki. Kasi yung NBI kasi, hawak yan ni Baki. Kontrolado yan ni Kukak. Kaya ito, posible nandoon na, gumawa na po ng kagaguhan, kababalagan, itong si Baki. Kasi ako sa akin nagkaroon lang ng malaking problema talaga si Orly Gutisa, tama yung sinasabi ni Mike Defensor. Nung lumabas na si Saldico, sinabi ni Saldico, totoo yung sinabi ni Orly Gutisa, doon sila napaso Siyempre, ang mga sindikato gumagawa ng paraan na para bang pinagpatibay ni Saldico ang mga isinisiwalat ni Orly Gutisa diyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ito nga yung sampal kay Panfilo Lacson, Tuta Soto, sampal kay Boyeng Remulla, lahat na kaalyado ni Bongbong Marcos ay sampalo itong nangyayari ngayon na paglabas ni Saldico. Pakinggan natin itong si Mamalutikia kasi meron siyang magandang analysis dyan. Ito, pakinggan natin. So itong si Congressman ko, dahil dyan sa ginagawa kay Gutesa at ang kanyang pamilya, para na rin yan sinabi, wag nyo namang, don't harm Gutesa. Kasi sinabi niya, totoo yan sinasabi. Correct. At kung titingnan natin yung video 2, pag tiningnan mo, bumababa, may nakikitang date Malita. So hindi yung sinasabi na, picture lang yan ng mga maleta. Oo. Ang sense ko, tuwing delivery, pipicturean, ilalagay yung date. Yes. Opo. Di ba? At yan si congressman ko, meron yan tinatawag na blue book. Eh, sabi ko nga, para naman sindikato itong mga ito, linilista. Grabe, ano? Oo. Di ba? Sindikato talaga Mamalutikia, hindi parang sindikato. Yun ang maganda. Yung blue book ni Saldico kasi naka-record Yung mga mali-malita, may mga pizza, may mga date, yun ang pinakamagandang ebidensya. Yung blue book, sino yung mga nakalista doon at magkano yung mga naibigay. Grabe yung mga satana sa gobyerno, nabibisto na ng kusa na lang, lumalabas, sumisingaw, ang baho nila. Diba? So ano yung meron tayo sa pamahalaan? We have a syndicated Government. group, we have a syndicated activity by elected individuals. Yun ang di ba? At pag tiningnan mo ang mga kongresista ngayon, hindi daw ang balita ko, hindi daw nakakatulog at hindi daw, there's so much movement because they're trying to save their ass. Hindi na daw nakakatulog yung mga kongresista. Damay lahat to, animal. Martin Romualdez, sana yung ibang kongresista kumantaho kayo. Tumulong kayo sa bayan. Hindi na talaga makakatulog yan kasi papunta na yan sa kanila. Sindikato yan Ang gobyerno natin ay mafia. Tapos ang mga Pilipino pinapaikot ng gobyerno. Mga elected official kasama sa mafia. Bakit nagkaganito? Dahil sa pera So hindi nila alam, pag magnakaw ka ngayon, madali kang mabibisto dahil may social media. Hindi lang mga mainstream media ang pwedeng magsalita ngayon at mapanood ng marami sa buong mundo, kundi meron na rin mga social media, kagaya mga political vloggers. Tuloy po, Mamalutikia. Yung iba, ang sabi, babalik na lang namin ng pondo. Hindi yun
ibalik nyo ang pondo pero wala kayong accountability. Malabo yun. Yan. Ano yan? Mahahalal na naman kayo, gagano na naman kayo. Kaya nga may isang mayor na tumawag sa akin, Malu, hindi ba tayo magpapa-move ng abolition of Congress? Yan, politiko na, ha? Tama yan. Kailangan talaga i-abolish yung Congress talaga. Yun ang nakikita ko dyan. Kasi pinapamugaran po ang Kongreso ng mga kurakot sa gobyerno. Hindi na kasi pwedeng kumbaga pag napatunayang may sala, magbalik lang ng pera yung ninakaw. Hindi pwede. Maraming namatay Maraming naperwisyo sa baha at bagyo. Kailangan may mapanagot. Dapat nga magkaroon ng hukumbitay para sa mga kawatan Kaso ang problema rin, itong mga kongresista, ayaw din nila ng death penalty. Kung yun naman din kasi ang solusyon, tangina pumayag na kayo kung di kayo mga kurakot. Nang mabawasan naman ang mga buhaya sa gobyerno, ubos talaga kayo. Tuloy mo. Ang nagsabi. Totoo. Prof, alam mo, napatunayan natin na itong hinaing, itong mga protestang ginagawa natin, dininig tayo ng ating Panginoon. Dahil malinaw dito, Prof, hindi yung marami kasing tumasang kilay nung narinig nila yung sinabi po ni Vince Dizon na dahil kay PBBM nabulgar ang plot ko. Hindi. Dahil sa Panginoon, dahil sa kalamidad, dahil sa bagyo na binuhos na expose itong mga anomalya sa flood control. So, nabulgar na hindi po totoo o walang katotohanan ang pinagsasabi ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tama yun. At saka, alam mo, hindi natin makikwestiyon ng Panginoon, ang Diyos. Kasi dumadating siya at the precise moment. Diba? Nung nalindol, Yes. di ba pinapakita sa atin na paano ang ating pamahalaan gumalaw? Paano tumulong? Sino ang nauuna? Sino ang nagkakandara pa? Alam mo, ang Pilipino, parati ko yung sinasabi sa politiko, mahalkan ka, makamayan ka, mahimas ang iyong kwanser. Ha? Kita mo nakangiti nga Nawala na sila ng bahay. Yun lang. Kamusta ba kayo dyan? May pagkain ba kayo? May tubig ba kayo? Malaking bagay yun sa Pilipino. Madaling pasiyahin ng Pilipino. Pero wag mo naman kaming ganituhin. 'Di ba? Yung sariling pinaghirapan. Kaya magugulat ka kasi whether ikaw ay nagtitinda lamang ng fish balls o ikaw ay CEO, lahat tayo may ambag sa ekonomiya. Tama ka dyan, Mamalo. Alam mo po, gusto ko lang kumukonekta doon sa sinabi ni Sir Jed na hindi naman si Bongbong Marcos yung nakatuklas ng korupsyon. Ang nagbulgar po talaga ay kalikasan. Fact check po yan. Kasi nga ginagamit ngayon ng mga bubunistang tanganista, mga dilawan, pinklawan, lalo na yan si Auntie Claire, na nang dahil daw kay Bongbong Marcos na isiwalat ang korupsyon, hindi po yan totoo. Nang dahil po sa kalikasan, naalala nyo po yung kanyang sunan, yung 2024, 5,500 flood control tapos na, at yung iba ay ginagawa pa daw. Yun yung sinabi niya dyan. Pero ang bottom line, ano po ang nangyayari? Walang flood control. Kinabukasan, bumagyo, bumaha, binisto. Sunod-sunod ng pagbagyo, super typhoon, ayaw pa rin maniwala ang taong bayan na walang flood control. Nalindol na, bumaha muli, ito na ngayon, nakaranas tayo ng maraming dilubyo. Kaya nabisto ng todo ang pangungurakot ng gobyernong Marcos ngayon, nagtuturuan. Gumagawa ng gimmick, gumagawa ng cover-up, nagtuturo. Kamalas-malas, so ang Panginoon hindi tulog. Si Saldico biglang kumanta, pinagtuturo yung magpinsan mga buplaks na si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. So nagulantang ang lahat Yan ho ang nangyayari. Kaya kayo, Auntie Claire, mga tanganistang bubunista, huwag kayo masyadong mayabang. Dahil daw kay Bongbong Marcos ay nabulgar ang korupsyon. Hindi kasama siya sa korupsyon. Ito yung pinaka-latest. Cover up ang ginagawa niya. ICI, putang ina, cover up yan. Walang kwenta, walang kredibilidad. Dapat tumigil na kayo sa kakaimbestiga. Taong bayan na po ang nagsiwalat at nagturo sa inyo kung sino po yung mastermind. Tuloy po, Mamalo. Di ba? Pag bumibili ka, may VAT. So, lahat ng taong bumibili, may VAT na binabayaran. Correct. Ang CEO, nagbabayad ng income tax, nagbabayad ng VAT.
'di ba? Nagbabayad pa ng ang dami yan. So, ang sense natin, may community tayo na nagbabayad ng buwis, tapos yung buwis natin madidiscover natin ginamit at binubulsa. Hindi ba masakit 'yon? Kasi hindi alam ng Pangulong ito kung paano ang bawat Juan de la Cruz nagtatrabaho Correct. para lamang matustusan ang pangangailangan. Araw-araw. 'Di ba? Sa ibang bansa, ang gobyerno tumutulong eh. Dito sa atin, ay saan ka naman nakakita, ninakaw pati ang ating sa PhilHealth. Tama ba 'yun? Kaya nakakalungkot kasi imbis na nakakatulong para gumaan ang pamumuhay ni Juan de la Masakit Cruz, pa. naging pabigat. Correct. Tapos ngayon, imbis na tayo nagpapahinga pag itong linggong ito, lahat tayo ay sasali Nagrarally. dyan sa rally para lang pakita yung ating indignation na tama na. Tigilan na lahat ito, maging accountable ka. Kasi kung hindi natin gagawin 'yan, parati tayong binubudol eh. Tama. Parati tayong linoloko. Yung statement ni Secretary Vince Dizon, Yes. Budol yun. ang bubudol. Correct. Ano, hero pa si Presidente? O sige nga, sagutin nyo si Ko. Bakit hindi nyo sagutin? Ganun lang kasimple. Sagutin nyo, address it directly. Exactly. Ngayon, Sira ulo nga yung mga yan eh. Putang ina, nagiging hero pa yung kawatan. Sa bagay, yung tatay niya, kawatan na sa libingan ng mga bayani. Putang ina. Napalibing ni Tatay Diggs. So ngayon, ito naman, may bagong kawatan. Mapalibing na naman natin. Sa libingan ng mga bayani, wag na. Sa libingan na lang yan ng mga pusa. Yan si Bubuim. Wala. Narinig yung sinasabi ni, ni Mamalo. Imbis na makatulong sa mga mahihirap, puta, nagiging pabigat pa, dagdag pasanin pa ng taong bayan itong presidenteng nakaupo. Walang puso. Hindi niya alam yung pakiramdam ng isang mahirap. Ano sila? Insensitive. Di ba? Nagbagyo ng Super Typhoon Tino. Nasaan si Palaka? Hayo, nagparti-parti ang buang. Walang tubig. Yung mga nasalanta, tubig ba ang ipapainom? Samantala sila, utang wine, kalahating milyon, 1 milyon ang halaga, isang buti. Ganun po yung gobyernong ito. Budol. Tama ka yan. Ito pa, isa pa itong animal na Vince Dizon eh. Masyadong nagpagamit dito kay Bongbong Marcos. Sabi daw may mamakulong. Utang ina, walang makukulong. Ang taong bayan alam na ang mastermind. Kung ang ipakulong po ninyo, yung mga DPWH engineer, yung mga animal, mga kontratista, puta, sap-sap dilis lang po yan eh. Dapat nga yan yung mga yan. Sila po dapat yung mga star witness. Dahil po ang mastermind nakaupo sa palasyo ni Satanas, anak ng kamote. Tuloy lang natin si Mama Lotequia. Ngayon, kung bubutulan nyo kami at panay ang divert nyo, Correct. may hangganan rin eh. Mismo. Kasi nararamdaman na natin na, naku, ang aking pera sa aking bulsa, ito na Ninanakaw. lamang ang nabibili. Nararamdaman natin. Prof, so, Parang yung yung pera mo, yung food basket, yung basket ng pera mo, kunti na lang yung laman. Mararamdaman mo ang hirap na ng bayan, lalo na ngayon, palitan ng piso kontra dolyars, mag-60 na. Putangin na pong Pilipinas meron no tayo. Pagtatagal pa itong pamumuno ng kaibangan ni Bongbong Marcos, pag ayaw pa ito mag-resign, wala na bagsak ng Pilipinas, gagapang tayo, mantakin mo ha. Walang ginagawa, walang proyekto, puro pangungurakot, ghost projects, pero panay utang sa ibang bansa at tayo magbabayad. Nakakatanga nga eh. Lumulubo yung utang ng Pilipinas, lumulubo, panay utang. Pero ang mga bugok naman, panay pangungurakot at walang proyekto. Paano po? Ano po ang mangyayari sa atin? Utangin, anong mararamdaman mo dyan? Hindi, para tayong ginigisa sa sariling mantika. Dugtong lang ako ng konti, sinasabi ni Mamalo, pag hindi tayo gumalaw, parang sinabi lang natin, okay na ho yung pambubudol ni Bongbong Marcos. O sige, budulin nyo kami uli, magnakaw kayo uli. Putangin na, magsaya muli kayo sa gitna ng super typhoon at baha. Tuloy, Mamalo. lumilitaw na napilitan po si PBBM na magtatag ng ICI Correct. habang dinidinig po ng Senado itong tungkol nga sa mga manumalyang flood control projects. At na-corner siya, papunta na kasi sa kanya. Kaya pinalitan si Marcoleta ni Senator Ping Lacson na
tagapagtanggol ni BBM Yeah. ngayon. Tama ba, Prof? Tama. Yeah, nagulat Mhm. ako doon ha. I was thinking of Senator Ping Lacson could rise above what is happening, but you know, he is there in the muck. At saka kita mo ha yung galawan ng administrasyon, papalitan mo Senate President dahil sa Blue Ribbon, dahil malapit na sa'yo. 'Di ba? So, kung ikaw ay meron kang a majority na sa iyo eh. So, yung levers yung political levers, never niyang ginagamit. Mhm. Basta ayaw ko niyan, alisin yan. Ipitin yan. 'Di ba? So kita mo naman ang demolition ginawa kay Chis Escudero, ang demolition na ginagawa kay Senator Marcoleta. Correct. 'Di ba? Ganun eh. So, nakikita mo nga ang pattern eh. Hindi mo na kailangan pag-aralan yung playbook nila. Ang playbook nila, number 1, ang default, si Duterte. Correct. Number 2, pag hindi sumang-ayon, DDS yan. Putang ina, alam mo kahit hindi ka parang analyst, hindi ka experts, alam mo yung galaw nila, alam mo yung script eh. Putang ina, unang taon pa lang ni Bongbong Marcos, alam na natin yung script niya. Sirain ng mga Duterte. Pag sira sa mga Duterte, sirain yung mga kakampi. Demolition job, pagkakasuhan ka. Pagkakampi ka, sasabihin kang didiis ka, kaya may kaso ka. Sabihin ka destabilizer ka. Putang ina. Ganyan yung mga galawan nila, basang-basa mo na. Ang ending, puro Duterte. Kaso ang Pilipino na uumay. Alam mo yung script ng Marcos? No? Nakakaumay kasi nga pabalik-balik yan ang ginagawa nila. Ikaw naman, napaka-imposibleng tanga ka talaga kung hindi mo maintindihan. Yung takbo ng mga utak ng mga gobyernong ito na putang ina, panay panglilima sa kaba ng bayan. Pag pumapalpak, hayan, sisi sa mga Duterte. Ganon sila katindi. Pag may mga proyektong palpak, Duterte. Pag may corruption, Duterte. Samantala, sila po yung naupo ngayon sa palasyo. Hindi naman ang mga Duterte, tuloy mamalo. Number 3, yan linya. Mhm. Si Presidente nga ang gumawa eh. Bakit? Wala ka bang kapangyarihan? Kailangan kang gumawa ng ICI para masabihin sa'yo kung sino may sala? Mhm. Eh, budget mo yan. Correct. Yun ang hindi ko maintindihan. Budget mo yan, ikaw ang nag-submit, Ikaw pumirma. ikaw ang nakakita. Di ba mayroon pa siyang time na pinagmalaki na I read 4,025 pages and I cannot Correct. even see those blanks. Grabe yung pagyayabang eh. So ikaw babalikan ka, nabasa mo pala, hindi mo nakita. Correct. Diba? At Yes. ang pinakamasakit doon, yung foreign assisted projects. Pati yung pinakialman. Kami. Diba? Inalis mo na yung build more, nasaan? Mhm. Diba? Inalis mo na yon kasi inalis nila yung pondo eh. Tapos kinuha pa nila yung sa foreign assisted projects. So, ang tanong ko, may nakikita kayong bagong tinatayo? Wala. Wala. Dahil ang pondo ninakaw. Mhm. Well, Sino magpapautang sa atin? Korea, hindi na nga nagpautang. alright. Prof, siguro, medyo napabahaba lang po tayo. Huling mensahe po ninyo, Prof, sa ating mga kababayan na nakikita po natin kanina sa mga footages natin, dumadami at marami na pong mga kababayan ang nasa Quirino Grandstand at maging dyan yata sa EDSA People Power Monument na nakikiisa ngayon sa 3 araw na kilos protesta laban po sa korupsyon. Maraming salamat sa inyong dalawa. Sa mga Pilipino, tayo po'y magkita-kita sa EDSA. Ako po'y pupunta sa EDSA at pupunta rin po ako sa Quirino. Magtulungan po tayo. Ang kapangyarihan ay nasa atin. Correct. Huwag ho kayong maniwala na ang pinakamalakas na may kapangyarihan ay ang Estado. Tayo po ang nagluluklok sa kanila. The power is with us. We gave them the mandate. We can readily take the mandate. They have to be responsible to us. Marami pong salamat at magkita-kita tayo. Yes, Okay, maraming thank salamat. Sa mga Pilipino, dalawa po ang pagpipilian po ninyo lamang na binyo. Yung sa EDSA People Power Monument at sa Quirino Grandstand. Sa EDSA People Power Monument, marami na rin pong tao. Hanggang ngayon, bumabaha na po yung tao. Marami na pong nagsasalita.
At yan po ay mga unique na mga organic din po. Karamihan, mga Duterte supporters, pero wala na pong kulay-kulay ho ito. Pilipino ka. Doon naman sa Iglesia ni Cristo, sa Quirino po yun. Tuloy-tuloy rin po doon sila ang kanilang kilos protesta. Pero meron din po sa meron din po sa Mindula. Yung mga, nandun na naman, yung mga itiman, hindi ko alam. Baka mga tao na naman yan ng mga komunista eh. Mga aktivista at manggulo at baka yun pa ang mitya at dahilan na ang magdeklara itong si Bungit ng martial law, anak ka ng kagwang. Alam nyo bong dapat ka nang mag-resign? Dapat mo na ipaubaya yung pagiging commander-in-chief sa kay Vice President Inday Sara Duterte. Kayong mga dilawan, wala na kayong magagawa. Ito, nagkakaroon na ng rally, kilos protesta, pangalawang araw na ngayon, dumadami lalo ang mga nagpupunta. Kung ano po ang mangyayari, mag-resign si Bongbong Marcos, wala na po kayong magawa. Ang next commander-in-chief ay si Vice President Inday Sara Duterte. Puta, nasa batas po yan. Kaya kung galit po kayo sa pangungurakot, sa korupsyon, sumama na po kayo. Diyan sa kilos protesta na yan. Diyan sa EDSA panawagan, BBM resign. Ako nga hoy na nagugulat, itong mga obispot kaparian, hindi mo lang kayo sumasama. Akala ko ba galit kayo sa korupsyon? Tangina, sarap nyo pagmumurahin eh. Sumama kayo sa totoong ipinaglalaban ng bayan. Huwag po kayo magpaloko sa mga komunista, mga dilawan, pinklawan, dahil yung kanila ay may hidden agenda po sila. Tingnan mo, ang panawagan nila, wag daw BBM resign kasi si Inday Sara maging presidente. Ang tanga nyo. So wag BBM resign kahit ubusin po ang kaba ng bayan. Paano na lang tayong mga ordinaryong Pilipino? Puta, ang dami pong nahihirapan ngayon sa Mindanao eh. Kaya na lang ba natin na limasin ang kaba ng bayan? Paano na lang ho? Ang mga mahihirap ngayon, okay lang tayo na lalo tayong maghirap. Eh yung mga politiko, okay lang din po sa atin na hanggang dulo ng walang hanggang yung pangungurako to nila. Para sa akin, hindi po natin pwedeng itolerate. Magreklamo tayo dahil tayo po yung tinatamaan. Kaya ho, ako ay nagpasalamat dito sa Iglesia ni Cristo. Mahangaw ako dito. Dahil talagang yumanig eh. Pinapahirapan ng Iglesia ni Cristo itong Marcos admin. Talagang kahit hindi sila nagtatawag ng BBM resign, pero yung galit nila sa pangungurakot sa kaba ng bayan under Marcos admin, hindi po nila ito may tatago. Talagang gigil na po sila ngayon. Kaya ito, yung isang miyembro ng Iglesia ni Cristo, ganda ng sinabi niya. Hindi kami magnanakaw. Nagrarally lang kami, nagrereklamo kami sa mga magnanakaw. Dahil kami ang mga ninanakawan. Tama ka dito. Sir, bago natin palabas yung statement ni Vice President Inday Sara, pakinggan po muna natin itong Iglesia ni Cristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang isa po sa mga panawagan natin sa rally na ito ay ang ukol sa transparency o paglalantad ng katotohanan. Sapagkat karapatan ng bawat isa na malaman kung ano ang totoo. Correct. Huwag po nating kalilimutan, buwis ng mga mamamayan ang ninakaw ng mga korap. Correct. Banatan mo, sir. Kaya dapat lang nagawing bukas sa taong bayan ang mga investigasyon. Tama. Kaya ang ating pagtitipong ito ay isang mapayapang panawagan na marinig. Tingnan nyo, pati kami dito, tinamaan ng brownout. Grabe. Ganito yung pagpapahirap sa atin ng mga kawatan sa gobyerno. O, tingnan nyo. Ito yung halimbawa ng korupsyon. Yung electricity, kamahal-mahal na nga ho. Pero ito, binabrowoutan tayo. Pero tuloy pa rin po tayo. Pasensya na, medyo madilim. Medyo maliwanag na nga eh. Pakinggan natin, tuloy lang natin. Nasa kapangyarihan ang tinig ng sambayanan. Correct. Ipakita ang totoo. Ilantad ang katiwalian. Tuntunin at pangalanan ang mga sangkot. Correct.
Lalo na ang utak ng katiwalian. Correct. Gusto ko yung pangalanan, ang mga sangkot, lalo na ang utak ng katiwalian. Alam niyo, pangalanan po natin yan, si Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Maraming sumisigaw ng pananagutan. Ikulong ang mga kurakot, lalo na yung mga mandarayang, mga bubonistang tanganista. Sabi, ikulong daw ang mga kurakot. Kaso nga lang ho, putakin na, sino po yung ikulong? Si Martin Romualdez, hindi po ninyo mapangalanan. Pangalanan nyo kasama si Bongbong Marcos. Kaya tama ka, sir. Pangalanan po natin yung mga kawatan, mga utak. Hindi dapat itago sa taong bayan ang mga katiwalian at mga magnanakaw. Correct. Kundi dapat ilantad upang mapanagot at huwag nang pamarisan. Kaya sa isasagawang investigasyon tungkol sa napakalaking nakawan sa kaban ng bayan, ang ating panawagan, simple. Ang ating panawagan, madali pong maunawaan. Maging tapat, maging lantad, huwag ikubli ang mga guilty sa kumot ng kasinungalingan at pagtatakipan. Correct. Pero, nakakabahala mga kababayan. May ilan sa mga nasa gobyerno, media, mga abogado at maging ilang political analysts na matatalino sana, may kakayahan magpaliwanag ng tama at totoo, ngunit Nililito. tila nais baluktutin ang batas. Sayang nga, di ba? Pero ganun talaga, sindikato yung kalaban natin. Normal po yan, dinadivert nila yung issue. Pero tayo, hindi po tayo magpapatalo. Kagaya ngayon, kahit burn out dito sa amin, dahil sa mga animal na makurakot sa gobyerno, tuloy pa rin ang ating pakikipaglaban at pagpapaliwanag sa taong bayan na yung ginagawa ng gobyernong Marcos, animal, isang malaking kagaguhan, panluluko, pambubudol sa ating bayan. Kaya ito, sumigaw tayong lahat. Upang pagtakpan ng mga sangkot sa korupsyon. Yan. Hindi po ba ito ang tuwirang kabaligtaran ng transparency na hinihingi ng taong bayan? Lalo pong nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mastermind ng korupsyon. Sa pampinapakulong. Sila pa ang iniimbestigahan. Sila pa naiskasuhan. Umilaw na mga kabisdak, balik tayo sa normal. Sinsya na, yung gigilo ninyo, medyo nabibitin kung saan na talagang gobyernong ito. Wala sa ayos, puro pangungurakot. Na burn out, umilaw na naman. Mamaya, mag-burn out na naman, pero tuloy pa rin tayo. Live na live. Sige natin. Tulong sa investigasyon para mapalitaw ang punot-dulo ng takot na nakawan sa gobyerno ang siya pang sinisiraan. Correct. Hindi po ba masyado namang halata na concerted effort ang mga ito para tanungtungan ang katotohanan at iligtas ang mga pinakanakinabang sa nakawan? Yan, Panfilo Lacson, sana narinig mo yung talumpati ng Iglesia ni Cristo. Putangin na, si Orly Gutisa, sinisira. Si Diskaya, gustong magsalita, sinisira ng Tuta Soto at Biko Soto. Mga tanga kayo. Sino yung magsasalita? Sino yung maglakas ng loob na ituro si Bongbong Marcos, ituro si Martin Romualdez, Saldico? Wala na. Kasi nga pinapatahimik, pinakasuhan, tinanotado. Ang totoong mga kawatan nasa gobyerno eh. Tuloy po, sir. Meron tayong pwedeng sabihin sa kanila. Halata kayo. Tama. Ano nga sila? Halata kayo. Utangin na, halata talaga. Sobrang halata. Tanga lang naman ng Pilipino pag hindi po nakahalata sa mga ginagawang pagkukuber up. Panfilo Lacson, Tito Soto, ICI, putangin na, Benz Dizon, halata kayo. Tama yung sinabi ng Iglesia, halata kayo. Ano nga? Halata kayo. Dami na Sa oh, dulo, grabe. iparinig natin sa kanila. Ano yun?
Dami. Halata kayo. Kapag ang mga dapat sanang tagapagtanggol ng katotohanan ay siya pang nagkukubli nito, saan pupulutin ang ating bayan? Ito yung sinabi Mga ko. kababayan, payag po ba kayo na itago sa atin ang investigasyon at pakawalan ng mga tunay na mastermind ng korupsyon? Payag ba kayo? Galit na galit na. Oh. Kaya malinaw po ang ating panawagan. Malinaw po ang ating panawagan. Ang investigasyon ay dapat maging transparent at makatarungan upang mapanagot ang mga nagkasala. Sapagkat kung meron pong pagtatakip, kung meron pong manipulasyon, kung ang batas po ay babaluktutin upang maprotektahan ng mga makapangyarihan, ay hindi kailanman maghahari ang katarungan at mananagili po na biktima ang sambayanan. Papayag ba kayo? Galit na galit, no? Ang galing ring magsalita ng leader ng Iglesia ni Cristo na to. Galit na galit. Talagang walang preno sa mga sinasabi na sapulpo dito ang gobyernong Marcos. Gaya kayo, pati si Panfilo Lacson sapulho dito, Tito Soto. ICI. Cover up eh. Nakapokus na doon. Patay na cover up. Gusto namin yung totoong may kasalanan. Ang managot, dapat walang cover up. Gusto namin yung totoo. Sapul. Itong mga halipuris ni Bangag. Tuloy po, sir. Oh. Isipin po ninyo. Isipin po nating lahat. Papaano natin paniniwalaan ang mga konklusyon at resulta ng investigasyon kung sila-sila lang ang nagtatanungan? Putang ina. Sila-sila lang naglulukuhan. Interesado po ang marami. Sino-sino yung pinatawag? Sino-sino yung itinuro nilang sangkot o may pakana sa nakawan sa pondo ng bayan? Correct. Ano-ano yung mga ebidensyang ipinakita? Papaano po ito ipinroseso? Ano yung mga hakbang na ginawa ng komisyon? Karapatan po ng mga mamamayan ang malaman ang mga iyan sapagkat buwis nila mula sa kanilang dugo at pawis ang walang konsyensiyang ninakaw ng mga kawatan. Walang konsensyang ninakaw ng mga kawatan kagaya ni Martin at Bongbong Marcos. Napanood po natin kanina yung video ng mga ilang... Napansin po ninyo yung sinabi ng isa sa mga biktima? Panawagan niya doon sa mga kawatan. Ang sabi niya, makonsyensya kayo. Nag-iisa lang siya, kaya siguro hindi siya naririnig. Oh. Baka dapat tulungan natin. Baka dapat iparinig natin. Parinig nyo kay Bongbong. Makakarating sa dapat na dagdan. PBBM. Sabay-sabay po, sabihin natin, makonsyensya kayo! Mga kababayan, Ang problema dito, sir, dinig ba nila yan? Yung sigaw na makonsensya kayo? Sa social media, sa mainstream media, naririnig nila yan. Ang problema nga, walang mga konsensya yung mga gago na yan eh. Walang konsensya yung mga kawatan na yan. Sila bubuhay mo, walang mga konsensya. Kasi sindikato mafia, lasing na yan sa pulburon. May konsensya pa ba sila? Wala eh.
Kasi kung may konsensya pa tong si Bongbong, nag-resign na yan, kaso wala. Layo. Magbibigay po tayo ng halimbawa. Sa dinami-dami ng kongresista na napangalanan na di umano'y sangkot, ilan na po ang pinatawag man lang ng komisyon? Wala, Ilan zero. na ba sa kanila ang inirekomendang kasuhan? Wala kongresista, zero, except kay Bakit Saldi. tila kakaunti lang sa kanila ang nasa listahan ng pinakakasuhan? Paano po yung mga hindi man lang ipinatawag? Wala na. Ibig po bang TY sabihin, na. ligtas na po sila nang hindi man lang iniimbestigahan? Ligtas na ni Bongbong, sir. Ang tanong po ng marami, ano po ang basihan bakit sila ay tila inililigtas na sa mga kaso? Kasi nga, nag-enjoy na ang mga buhaya. Nililigtas kasi, pag hindi ligtas, bagsak si bubuim, laglag ng mga animal. Hanggat maaari, iligtas nila. Si Saldico kasi wala, kaya nilaglag nila. Ginigipit. Actually, meron ding mga kongresistang tumakas na. Marami daw nagsitakasan na daw. At yung iba daw, dyan sa Subic, wala na, hinahakot na daw yung yaman nila Sunod-sunod daw Pinatakas na. Karapatan po nating malaman ang mga sagot sa mga iyan. Kaya gusto po natin na buksan sa publiko ang investigasyon. Transparency! 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 Walang transparency, sir, sa gobyernong Marcos. Di tayo umaasa dyan. Yung investigasyon yan, hindi yan binubuksan. Yung sa ICI, puta, cover up nga ho yan Kaya nga, nagdrama si Bongbong, tayo ng ICI. Hindi po yan bubuksan sa publiko. At panigurado ho yan, sir. Kung bubuksan man, may script na. Pero malabo ho yan buksan. Kasi maraming mga mag-scrutiny sa mga nangyayari po dyan sa ICI. Yung kay Blue Ribbon Committee nga, Sarsuela na lang, kay Panpilo Lacson Ay, sorry Pero kung totoosin mo kitang-kita na yung mastermind Yan, si Martin Romualdez at kumakatok na sa pintuan. Wala na talaga, nasa Malacanang na po ang issue ngayon ng korupsyon. Kay Bongbong Marcos na po. Mga kababayan, maging ang pagpapalutang ng mga issue na lihis, lihis sa pagtunton sa ugat ng katiwalian, isang uri po iyan ng pagtatakip Cover na up. salungat sa transparency na hangad ng marami. Halimbawa po, para malihis lang ang usapan, wala kung napapansin ninyo, pilit inaangguluhang ang mapayapang pagkilos na ito Na destabilisasyon. ay bahagi raw ng planadong destabilisasyon sa gobyerno. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Mulat sa pool at hanggang ngayon po, hayagan tayong nakikipag-ugnayan sa lokal at nasyonal na pamahalaan tungo sa maayos na koordinasyon para sa peace and order. Mahigpit din na ibinilin sa mga kapatid na panatilihin ang kaayusan. Alam niyo po yan. Maging sa leksyon sa pagsamba na itinuro sa buong iglesia, ibinilin pa nga sa atin, ipanalangin, ipagpanata, maging mapayapa ang pagkilos nating ito. Hindi po ba totoo yan, mga kapatid? Matayin na kasi, ang gobyerno ngayon, pag meron magrarally, meron magtatawag na BBM resign, ang labels nila ay mga destabilizer.
Utang ina. Ngayon lang nauso yung destabilizer sa panahon ni Duterte. Walang uso yan. Magsalita kayo nang magsalita kayo sa inyo yan. Mag-rally kayo hanggat magsawa kayo sa panahon ni Duterte. Okay lang. So ngayon, under Marcos admin, may nagrarally. Destabilizer agad, destabilisasyon. Hindi nyo matanggap na ayaw ng Pilipino sa inyo dahil mga kurakot kayo. Tuloy nga, sir. Kunti, sir. Kaya malinaw po, napakalinaw po, ang walang batayang pagpaparata at pagdadawit sa iglesia, sa kung ano-ano ay isang coordinated diversionary tactic. Correct. Tayo dyan. Inulit po natin, ito ay isang coordinated diversionary tactic. Isang pagtatangkang iwasan na sagutin ang tunay na issue batay sa mga naglilitawang ebidensya. Kaya ang paalala po natin sa mga nasa likod ng paninira, kung merong dapat harapin, iyon ay ang katotohanan, hindi ang paglikha ng mga istoryang halatang halata, pantakip sa tunay na issue. Putang ina, galit na. Banatan niyo pa, sir. Mga kapatid, isipin po natin sandali at sana naririnig tayo nung dapat makarinig nito. Tayo na nga ang ninakawan, tayo pa ang inaakusahang nagde-destabilize. Tatanungin po namin kayo, tayo ba ang nagnakaw? Hindi. Tayo ba ang nagnakaw? Tayo ba ang nagnakaw? Galit na. Hindi nga tayo ang nagnakaw. Tayo ay ano? Ninakawan! Pagkatapos tayo pa, nung magreklamo tayo pang inaakusahan, payag kayo? Payag kayo? Ang transparency, hindi lamang prinsipyo ng mabuting pamamahala. Ito po ay utos ng katwiran. Kapag bukas ang proseso, kapag lantad ang katotohanan. Okay, gusto ko po yung tayo po yung ninakawan. Hindi tayo magnanakaw. Galit na galit sila dyan. Hindi tayo destabilizer. Galit tayo sa magnanakaw. Yan nga, sir, yung problema, sir, eh. Pag galit ka sa magnanakaw, sir, ang turing sa'yo, destabilizer ka. May kasalanan ka. Alam niyo po yung init ng iglesia ngayon. Putang ina, delikado to sa part ng gobyernong Marcos. Yun ang nakikita ko. Anytime, sisiklab po ito. Magka-people power talaga. Meron pang last day bukas. Duda ako kung tatapusin na bukas ng iglesia ni Cristo. O bakang mas intense pa ang mangyayari at mas dadami pa yung tao bukas sa iglesia ni Cristo. Kasi ngayon, nag-triple, dubli yata yung bilang. Yung unang araw, 600 sila dyan sa Quirino Grandstand, pero at total siguro, kasama sa EDSA, Mindula, merong milyon na attendance Ngayon din, sobrang dami Ako sa akin, pag sumiklabo ito, mauulit muli ang history sa nakikita ko. Meron muling masisipang Marcos at mapatalsik. Sa mga nakikita ko lang ngayon na naggalaw. Parami kasi yung tao. Pag nangyayari yan, Commander-in-Chief, si Vice President Inday Sara, siya ang papalit. Yan yung nakalagay sa saligang batas. Resign or mapatalsik yung presidente. 1987 Constitution yan Gawa yan ng mga dilawan. Kaya kayong mga dilawan, huwag kayong kumontra. Talagang magiging next Commander-in-Chief si Vice President Inday Sara. Tanggapin niyo po yun. Yan po yung nakasulat sa ating batas. At napakinggan po natin ang mensahe ni Vice President Inday Sara para sa mga nagkikilos protesta. Narito po ang next Commander-in-Chief natin. Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control,
Madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipino na dismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Shukran. The next President of the Republic of the Philippines. Wala na pong magagawa ang mga ubog, ang mga buplaks sa mangyayari yun nito. Nakasulat na talaga to sa palad para sa akin. Hindi naman ako manghuhula. Pero pag tiningnan mo, yung dalawang palad na ito, may palad ni Vice President Inday Sara, palad ni BBM, basahin ko lang. No? Sigun lang sa nangyayari ngayon. Ito ay tsorya ko lang. Sa sobrang dami na pong tao lumabas sa kalye ngayon, nasa EDSA, nasa Quirino Grandstands, nasa Minjula. Yung palad ni BBM, posible yung nakaukit sa palad niya, pareho sa nakaukit sa palad ng tatay niya. Ano po yung nakaukit sa palad ng tatay niya? Si Senyor nasira dahil sa kanyang asawa. Hinatulan po ng taong bayan na patalsik, nasipa. Ganon din dito kay Bongbong. Si Bongbong sira din dahil sa kanyang asawa. At posible maulit muli ang history. Masipat, mapatalsik din po siya. Posible ha. Madaming tao na yan, putang, hindi na mapipigilan yan. At nakaukit din sa palad ni Vice President Inday Sara na siya ang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas. Kung ano po ang mangyayari kay Bongbong Marcos dahil sa galit ng taong bayan sa kanya, matik yan. Si Vice President nakaukit sa palad niya. Siya ang bagong Duterte na presidente, na pangalawang presidente na nanggagaling sa Mindanao. Tanggapin po natin yan. That's part of our history. Ito po yung Pilipinas. Paano mangyayari? Nasa kamay rin po ng mga Pilipino. Nasa guhit din ng palad natin ito. Nasa inyo rin po. Nasa atin. Kung ano ang tatahakin natin. Okay pa ba tayo sa gobyernong Marcos? Usawa ka na. Para-parapa na pinangalanan. May gagawin pa ba tayo? O manahimik na lang ho tayo? Tatapusin ba ang kilos protesta na walang mangyayaring pananagutan? Aba, ang labo ho nun, nagpapagod na kayo. Kaya Bongbong Marcos, ang Pilipino, nandito na sa inyo. Nagsusumaho na, nagagalit na. Walang ibang sigaw. Accountability sa Quirino. Marcos resign sa EDSA. Pag nagsama yan, patay kang bata ka. Panigurado, may mahuhusga na naman ng taong bayan sa bansang ito.
At ang next president, next commander-in-chief, pikat nyo, Pilipinas, Duterte pa rin ang magiging presidente. At ito yung posibleng magbago sa tinatahak na landas na kadiliman ng gobyernong Marcos. Si Inday Sara po ang pag-asa. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.